Samantala isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw nang tuluyang maputol ang mahiwagang komunikasyon. Nakatayo sa gitna ng wasak na palasyo, tahimik na ipinakita ng ating bida ang isang simpleng katotohanan. Ang tao ay tunay lamang na nagiging desperado kapag wala na itong natitirang matatakbuhan. Sa mga sandaling iyon, napapalibutan na ng matinding presyon ang imperyo ng Valhalla mula sa lahat ng direksyon. Naroon ang mga rebelde ng Hernard, ang mga galit na mamamayang nagkakagulo sa loob ng imperyo, ang mga hukbong kaalyado ng Dimitri na nagtitipon sa Hilaga, at ang Kingdom of Alliance na naghihintay sa kanlurang hangganan. Upang tuluyan ng isara ang lahat ng daan ng Valhalla, ginamit pa ni Roman ang pinakamapanganib na sandata laban sa kanila, ang mga taksil na nasa pinakamataas na hanay ng sarili nilang imperyo. Kalmadong ipinahayag ni Roman na handa na ang lahat. Maingat nitong naihanda ang bawat hakbang at wala nang kulang sa plano nito. Dahil halos nasa bingit na ng pagbagsak ang Valhalla, naniniwala ang ating bida na anuman ang maging kahihinatnan ng kaguluhan, ang Dimitri ang siyang pinakamalaking makikinabang sa huli. Ngunit biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Roman. Batid nitong mayroon pang isang bagay na kayang sumira sa buong plano. Kapag biglang kumilos ang makapangyarihang imperyo ng Kronos, maaaring tuluyang magbago ang buong sitwasyon. Malinaw na napagtanto ni Roman na ang napakalaking lakas ng Kronos ang natitirang hadlang na maaaring makapagsalba sa Valhalla mula sa tuluyang pagkawasak. Samantala, lumipas ang ilang araw. Alinsunod sa mahigpit na utos ni Roman, isang mahalagang tao ang lihim na dumating sa loob ng imperyo ng Kronos. Biglang sumabog ang isang napakalaking bughaw na bilog ng mahiwagang enerhiya habang dahan-daang bumukas ang isang portal. Mula rito, unang lumabas ang isang may kantab na sapatos bago tuluyang lumitaw si Count Fabius. Habang umuubo, ipinakita nitong nakakapagod ang paggamit ng malayuang teleportation. Habang hinihimas ang kanyang bigo, tahimik na sinuri ni Count Fabius ang paligid at napansin ang mababagsik na titig ng mga knights ng Kronos na mahigpit na nakapalibot sa warp gate. Samantala, isang knight ang lumapit at inutusang sumunod ang dumating na bisita dahil sila ang itinalagang escort nito. Ngunit hindi man lang natinag si Count Fabius. Kalmado nitong ipinahayag na batid nitong kasalukuyang nagkukulong ang emperador ng Kronos, kaya hiniling nitong iharap na lamang siya sa taong tunay na gumagawa ng mahahalagang desisyon sa imperyo. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang kumpiyansang ngiti sa kanyang labi. Pabiro pang sinabi ni Count Fabius na kung ihaharap lamang siya sa isang taong walang sapat na katayuan, aalis na lamang siya kaagad. Samantala, lumipat ang tagpo sa isang marangyang opisina na pag-aari ni Marquis Memphis. Halatang matagal nang magkakilala ang dalawa. Nakangiting ipinahayag ni Count Fabius na madalas na silang nagkikita nitong mga nakaraang panahon. Habang nakasandal sa upuan, pabiro nitong sinabi na ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ng kanilang mga pinuno ay halos wala ng oras upang magpahinga dahil sa dami ng kanilang mga gawain. Ngunit nanatiling seryoso si Marquis Memphis. Sa malamig nitong tinig, agad nitong pinutol ang walang saysay na usapan at inutusang dumiretso na si Count Fabius sa tunay nitong pakay. Bahagyang napailing si Count Fabius sa biglaang pagbabago ng tono ni Marquis Memphis bago tuluyang isinantabi ang pabiro nitong asal at nagpas siyang dumiretso na sa tunay nitong pakay. Kalmadong humigop ng tsa si Count Fabius bago ibinaling ang usapan sa kasalukuyang sitwasyon ng digmaan. Ipinahayag nito na kamakailan ay nagsimulang magtipon ng mga hukbo ang imperyo ng Kronos malapit sa hangganan ng Cairo. Bagamat sinasabing isa lamang itong pagsasanay, kapansin-pansin ang tiyempo ng paggalaw ng kanilang hukbo habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng Dimitri at Valhalla. Maingat na ibinaba ni Count Fabius ang tasa ng tsaa at agad na naging seryoso ang ekspresyon nito. Malamig nitong ipinahayag kay Marquis Memphis na ang biglaang pagkilos ng hukbo ng Kronos ay labis na ikinagalit ng Panginoon nitong si Roman Dimitri. Dahil dito, biglang nabalot ng mabigat na katahimikan ang marangyang opisina habang matalim na nagtitigan ang dalawa. Ngunit hindi man lang natinag si Marquis Memphis. Bahagya lamang itong ngumiti at kalmadong ipinahayag na ang paggalaw ng hukbo ng Kronos ay walang anumang kinalaman sa Dimitri. Sa halip na makipagtalo, biglang natawa si Count Fabius. Inamin nitong iyon na rin ang inaasahan niyang sagot at sinabi na kung iyon ang paninindigan ni Marquis Memphis, wala na itong aidedagdag patungkol sa usaping iyon. Pagkatapos nito, maingat na ipinunto ni Count Fabius na kahit walang formal na kasunduan ng Kronos at Valhalla,
ang kahinahinalang paggalaw ng kanilang hukbo ay maaaring magdulot ng malaking suliraning na diplomatiko. Ngunit agad itong pinutol ni Marquis Memphis. Habang mahigpit na magkahawak ang mga kamay, naging seryoso ang boses nito. Ipinaliwanag ni Marquis Memphis na kung talagang nais ng Kronos na sorpresahin at salakayin ng Dimitri, matagal na sana nila itong ginawa sa halip na manatiling walang kilos. Pagkatapos nito, diretsahan nitong ipinahayag na ang Dimitri ay hindi na isang bansang kailangang harapin sa pamamagitan ng palihim at masalimuot na plano. Bahagyang natigilan si Count Fabius sa naging tapat na sagot bago napatawa ng mahina. Ayon dito, ang ganoong katapat na pananalita ay kayang magbigay ng matinding pressure kahit sa mga bihasang diplomat. Sa isip ni Count Fabius, malinaw na pansamantala lamang ang tigil putukan sa pagitan ng Dimitri at Kronos dahil hindi pa tapos ang digmaan, pansamantala lamang itong natigil. Dahil dito, tuluyan ng isinantabi ni Count Fabius ang magaan nitong asal at diretsyong tinanong kung ginagamit lamang ba ng Kronos ang kasalukuyang tigil putukan upang makakuha sila ng oras. Para rito, ang labis na pagiging kalmado ni Marquis Memphis ay lalo lamang nagpapatibay sa kanyang hinala. Malamig na binalaan niya si Marquis Memphis na pag-isipan nitong mabuti ang magiging bunga ng bawat hakbang ng Kronos. Kasabay nito, tila bumalot ang mabigat na presensya ni Roman Dimitri sa likuran ni Marquis Memphis habang ibinibigay ni Count Fabius ang huling babala. Anuman ang tunay na balak ng Kronos, sa sandaling kumilos ang kanilang imperyo, agad at walang pag-aatubiling gaganti ang Dimitri. Sa halip na magalit, bahagyang ngumiti si Marquis Memphis bago tuluyang humalaklak. Buong paghanga nitong pinuri si Count Fabius at ipinakita na karapat-dapat pala talaga ang bansag dito bilang maalamat na tusong sorrow dahil sa talas ng pananalita nito. Makalipas ang ilang sandali, tumigil ang kanyang pagtawa at dahan-dawang itinaas ang isang daliri. Buong kumpiyansang tiniyak nitong pananatilihin ng imperyo ng Kronos ang kasalukuyang tigil putukan. Bilang patunay, nangako itong babawasan ang paggalaw ng kanilang hukbo sa hangganan at handa pa silang bawasan ang bilang ng kanilang mga sundalo upang mawala ang pag-aalala ng Dimitri. Ngunit biglang nagbago ang mabigat na atmosfera. Mabilis na itinuro ni Marquis Memphis ang kanyang daliri kay Count Fabius. Habang matalim na nakatitig sa sugo, malamig nitong ipinahayag na dapat nitong tandaan na kasalukuyan itong nakatayo sa mismong lupain ng kamatayan. Pagkatapos ay direkta nitong tinanong si Count Fabius kung natatakot ba ito. Malamig na sinukat ni Marquis Memphis ang tapang ni Count Fabius. Ipinahayag nitong ang taong kilala bilang tusong sorrow ng Cairo ay hindi naman bantog sa pagtanggap ng mga misyong tiyak na ikamamatay nito. Bumalot ang mabigat na katahimikan sa buong silid habang dahan-dawang umaakyat ang singaw mula sa tasa ng tsaa sa ibabaw ng mesa. Ngunit hindi man lang natinag si Count Fabius sa matinding pressure. Kalmado itong tumitig pabalik bago ipinahayag ang prinsipyong sinusunod nito. Para kay Count Fabius, wala itong higit na kinamumuhian kaysa sa mga walang saysay na sakripisyo. Saglit itong tumingin sa mga kabalyero ng Kronos na nagbabantay sa pintuan at ipinakita na ang mga hanggal lamang ang basta-bastang nagsasayang ng sariling buhay. Dahan-daang tumayo siya mula sa asol na sopa at inaming may isang mahalagang dahilan kung bakit handa itong makipagsapalaran hanggang sa puso ng teritoryo ng Kronos. Buong kumpiyansa nitong ipinahayag na batid ni Roman na isa si Count Fabius sa mga taong lubhang kailangan ng Dimitri. Pagkasabi nito, maayos nitong inayos ang mahabang kasuotan, tumalikod kay Marquis Memphis, at dahan-dawang naglakad palabas ng silid. Bago tuluyang umalis, nagpasalamat pa si Count Fabius sa tiyan nang hindi man lang lumilingon. Samantala, lumipas ang ilang araw. Sa loob ng isang lihim na silid ng Valhalla, mahigpit na nakasara ang makakapal na pintuang kahoy upang itago ang isang napakaselang pagpupulong. 4 na taong nakasuot ng balabal ang tahimik na nag-uusap tungkol sa pinakabagong ulat ng digmaan. Ipinahayag sa pagpupulong na opisyal ng tiniyak ng imperyo ng Kronos na hindi ito makikialam sa labanan at hahayaan na lamang ang Valhalla na unti-unting hamina habang sila ang makikinabang sa huli. Sa sandaling iyon, nakilala ang isa sa mga nakabalabal bilang si Marquis Belfier. Mabigat ang ekspresyon nito habang ipinapakita na wala nang natitirang magandang sitwasyon para sa pamunuan ng Valhalla. Ipinaliwanag nito na dahil walang nakaalam sa tunay na balak ng baliw na emperador, sinuman ang magwagi sa digmaan, ang mga maharlika pa rin ang magdurusa sa pinakamabigat na kapalit. Mariin itong binalaan ang mga kasamahan na kung patuloy silang susunod sa walang tigil na pagpapakilos ng emperador sa hukbo, tuluyan nilang mawawala ang kanilang mga pamilya at ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Dahil wala na silang ibang
mapagpipilian, tumigas ang ekspresyon ni Marquis Belfier habang ipinakita nito ang natitira nilang paraan upang mabuhay. Biglang nabalot ng kaba ang buong silid. Isang nakabalabal na maharlika ang nagmamadaling humiling kay Marquis Belfier na ipaliwanag ang kanilang buong plano. Unti-unting lumitaw ang isang madilim na ngiti sa ilalim ng balabal ni Marquis Belfier. Malamig nitong ipinahayag ang isang malupit na katotohanan, wala na silang matatakasan. Ayon dito, magtagumpay man ang mga rebelde o ang baliw na emperador, hindi matatapos ang digmaan hanggat hindi tuluyang nalilipol ang isa sa dalawang panig. Sa isip ng mga naroon, tila bumungad ang madugong tanawin ng napakaraming sundalong namamatay sa labanan. Mula sa ilalim ng balabal nito, buong tapang na inilatag ni Marquis Belfier ang plano upang mabuhay. Ipinahayag nitong kung nais nilang makaligtas sa napakalaking pagbabagong darating, wala na silang ibang pagpipilian kundi sila mismo ang manguna at agawin ang pamumuno sa rebelyon. Dahil sa nakakagulat na pahayag na iyon, natigilan at hindi agad nakapagsalita ang iba pang mga maharlika. Pagkatapos nito, lumipat ang tagpo sa isang tahimik na umaga habang unti-unting sumisikat ang araw sa ibabaw ng isang malaking templo. Sa ilalim ng mahabang anino, tahimik na nagmarcha ang mga nagsasabuatan upang opisyal na simulan ang kanilang mapanganib na pag-aalsa. Walang ingay silang pumasok sa loob ng kuta habang dahan-daang bumukas ang napakalaking tarangkahan. Tahimik lamang na pinanood ng isang nakabaluting kabalyero ang pagpasok ng mga taksil na puwersa ng walang kahit isang patak ng dugong damanak. Lumapit ang isang tauhan sa pinuno ng rebelyon at iniulat na maayos ang kanilang pagpasok at ganap na kontrolado ang sitwasyon. Dahil dito, lumitaw ang isang mapanlinlang na ngiti sa mukha ng pinuno habang pinupuri nito ang kanyang tauhan. Ipinahayag nitong iyon mismo ang dahilan kung bakit inilagay niya ang taong iyon sa napakahalagang posisyon bilang kapitan ng mga gwardya. Kasunod nito, ipinakita ang malawak na tanawin ng Imperial Palace ng Valhalla habang unti-unting nabubunyag ang tunay na lawak ng kanilang plano. Sa sandaling iyon, nabunyag ang isang nakakatakot na katotohanan. Karamihan sa mga tagapagtanggol ng Imperial Palace ay nabili na sa pamamagitan ng suhol at lihim ng kumakampi sa mga rebelde. Dahil ganap nang naihanda ang kanilang bitag, lihim na isinumpa ng mga rebelde ang emperador at hiniling na dumating na ang araw na pagbayaran nito ang labis nitong pagmamataas at kayabangan. Sa huli ay buong lakas niyang inutos sa lahat na ilunsad ang buong lakas ng kanilang pag-atake laban sa Imperial Palace ng Valhalla. Samantala malalakas na nagbanggaan ang mga espada habang mabilis na sumusugod ang mga nakabalabal na rebelding opisyal at nakikipaglaban sa natitirang mga tapat na gwardya ng imperyo. Sa unahan ng paglusob, buong lakas na iniutos ni Marquis Belfier ang pagsalakay. Inatasan nito ang mga kasamahan na walang awang patayin ang sinumang tumangging sumuko. Mula sa ilalim ng madilim nitong balabal, kumislap ang mga mata niya sa matinding pananabik at kaba ng mapagtanto nitong nabasag na nila ang depensa at narating na ang pinakaloob ng Imperial Palace. Habang mabilis na umaakyat sa malaking hagdang natatakpan ng pulang carpet, buong lakas nitong hinikayat ang mga tauhan na ipagpatuloy ang pagsalakay at lampasan ang huling hadlang. Ngunit biglang natigil ang kanilang paglusob nang umalangaw ang mabibigat na yabag ng mga nakabaluting sundalo. Napahinto ang grupo ni Marquis Belfier nang makita nila ang hanay ng mga gwardyang nakasuot ng gintong balabal na matatag na nakatayo sa tuktok ng hagdan at humaharang sa kanilang daraanan. Kasabay nito, sumabog ang napakalakas na alon ng mahiwagang enerhiya mula sa itaas. Mariing ipinahayag ng mga Imperial Guard ang kanilang galit at kinwestiyon ang kapal ng mukha ng mga rebelde na maghasik ng kaguluhan sa loob ng sagradong bulwagan ng palasyo. Sa sandaling maramdaman ang napakalakas na presyon, agad na sumigaw si Marquis Belfier at desperadong inutusan ang mga tauhan nitong harangin ang paparating na pag-atake ng mapagtanto nitong mga piling Imperial Mages ang kanilang kaharap. Kasabay ng isang malakas na sigaw, iniunat ng isa sa mga Imperial Mage na nakasuot ng dilaw na balabal ang kanyang kamay at agad na nagpakawala ng isang napakalakas na wind press. Sa isang iglap, rumagasa ang mabangis na bagzo ng hangin at malakas na tumama sa unahan ng hukbo ng mga rebelde, tuluyang dinurog ang desperado nilang depensa. Isang nakabalabal na Imperial Immortal Knight ang mabilis na lumusob upang lipulin ang mga natitirang rebelding opisyal. Ngunit isang rebelde ang desperadong nagtaas ng espada upang salagin ang pag-atake habang pilit nitong nilalabanan ang napakalakas na puwersa ng kalaban. Ngunit agad namang sumugod ang isa pang rebelde at buong lakas na ibinagsak ang kanyang espada bilang pagganti. Direktang tumama ang malakas na hiwa sa katawan ng Immortal Knight at nag-iwan ng malaking sugat na bumiyak sa gitna ng balabal nito, kasabay ng paglipad ng mga kislap at madilim na enerhiya. Gayunpaman, tila walang anumang nangyari sa Immortal Knight. Nanatili lamang itong
nitong nakatingin habang ang nagliliwanag nitong dilaw na mga mata ay walang bakas ng sakit o pag-aalinlangan. Sa isang iglap, agad itong gumanti at walang awang hiniwa sa dibdib ang rebelde. Tumalsik ang dugo habang bumagsak ang biktima sa lupa. Naalala ni Marquis Belfier ang naging labanan ni Roman laban sa mga halimaw na ito, ngunit ngayon lamang nito lubos na napagtanto na tunay ngang hindi sila kayang patayin. Dahil dito, unti-unti nitong tinanggap ang mapait na katotohanan na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, tiyak na mabibigo ang kanilang rebelyon. Ngunit sa sandaling tila nawawala na ang lahat ng pag-asa, isang matalim na tunog ng pagkapunit ang biglang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Makikita nawawalan ito ng balanse habang ang makapal na itim ay patuloy na sumisingaw mula sa nakabaluti nitong katawan, na tila unti-unti itong nilalamon ng sarili nitong kapangyarihan. Nang masaksihan ang hindi inaasahang pangyayaring iyon, nanlaki ang mga mata ni Marquis Belfier. Hindi ito makapaniwalang napansin na humihina ang madilim na aura ng tila hindi mapatay na nilalang. Dahil dito, hindi nito pinalampas ang pagkakataon. Buong lakas itong sumigaw sa mga tauhan at ipinahayag na iyon na ang kanilang nag-iisang pagkakataon. Agad nitong iniutos sa lahat ng natitirang rebelding opisyal na ibuhos ang buong lakas at tuluyang lipulin ang humihinang Immortal Knight. Sa utos na iyon, sabay-sabay na sumugod ang mga rebelding opisyal at walang awang pinakawalan ang kanilang mga pag-atake laban sa humihinang Immortal Knight. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo si Marquis Belfier sa dulo ng pasilyong may pulang carpet habang pinagmamasdan ang mga bangkay ng Imperial Mages na nakahandusay sa sahig. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, malamig na pawis ang damaloy sa noo nito. Malakas ang kutob ni Marquis Belfier na hindi ganoon kadaling matatalo ang emperador ng Valhalla. Sigurado itong may mas mapanganib pang alas na itinatago ang emperador. Napansin nito ang makapal na itim na enerhiyang lumalabas mula sa pagitan ng napakalaking pintuan, kaya agad itong lumapit at marahang itinulak upang buksan ito. Sa loob ng silid ay kalmadong nakaupo ang emperador sa kama na parabang hinihintay lamang ang pagdating ng mga rebelde. Walang anumang emosyon nitong ipinakita na matagal na nitong alam ang pagtataksil ng sarili nitong mga tauhan. Dahil dito, galit na itinuro ni Marquis Belfier ang emperador at mariing ipinahayag na ito ang unang nagtaksil sa kanila nang iwan sila nito sa Imperial Palace upang iligtas ang sarili. Hindi man lamang natinag ang emperador, itinaas nito ang kamay na nababalutan ng makapal na itim na aura at malamig na ipinahayag na napakalaking pagkakamali ang ginawa nila. Ngunit sa isang iglap, biglang naglaho ang madilim na enerhiya sa kamay nito at nabigo itong muling magpalabas ng mga Immortal Knights. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring iyon, tuluyang nalito si Marquis Belfier. Hindi nito maintindihan kung ano ang nangyayari sa baliw nitong emperador. Makalipas ang ilang sandali, tila may biglang naunawaan ang emperador. Kalmado nitong napagtanto kung paano nalampasan ng mga rebelde ang mga Immortal Swordsman at ipinahayag na nabawi na ng tunay na may-ari ang kapangyarihang iyon. Lalong si Marquis Belfier sa narinig at inakala nitong sinasadya lamang ng emperador na magpaligoy-ligoy. Dahil dito, agad nitong iniutos sa mga tauhan na hulihin ang emperador. Makikita namang mabilis na lumapit ang dalawang rebelde at mahigpit na hinawakan ang magkabilang braso ng emperador. Ngunit hindi man lamang ito lumaban. Sa halip ay ngumiti pa ito ng may kakaibang ginhawa at ipinakita na sa wakas ay tunay na itong malaya. Samantala lumipat ang tagpo sa masiglang Marine Plaza, kung saan nagtipon ang napakaraming mamamayan sa paligid ng isang mataas na bitayan. Sa ibabaw nito ay nakatayo ang emperador habang mahigpit na nakatali ang mga kamay nito. Galit na galit ang mga mamamayan habang itinuturo ang kanilang bumagsak na pinuno at sinisisi ito sa pagkawasak ng Valhalla. Buong galit nilang isinisigaw na nararapat lamang na mamatay ang emperador dahil siya mismo ang Samires sa kanilang imperyo. Katabi nito si Marquis Belfier, na mahigpit na humawak sa makapal na lubod bago ito isinabot sa leeg ng emperador. May mapanuyang ngiti, tinanong nito kung may huli pa ba itong nais sabihin bago isagawa ang kanyang pagbitay. Ngunit sa halip na matakot, mahina lamang na tumawa ang emperador. Dahan-dahan nitong iniangat ang ulo habang may mayabang na ngiti sa labi, dahilan upang lalo pang magtaka si Marquis Belfier. Habang pinagmamasdan ng galit na mga tao, malamig na ipinahayag ng emperador na sa dami ng mga taong naroon, iilan lamang ang tunay na nakaalam kung sino talaga siya. Pagkatapos nito, seryoso nitong ipinahayag na ang lahat ng nasa harapan nito ay pawang mga kahabag-habag na hanggal. Kumislap ang mga mata nito sa matinding puot habang ipinakita nitong ang mga taong nasa harapan nito ang tunay na Samires sa imperyo ng Valhalla. Nang makita ni Marquis Belfier ang walang takot na asal ng emperador, agad na naglaho ang kumpiyansa nito at napalitan ng matinding takot. Napagtanto nitong maaaring ibunyag ng baliw na emperador ang lahat ng lihim na matagal nilang itinatago. Dahil sa
sa matinding pagkataranta, agad nitong iniutos na isagawa kaagad ang pagbitay. Walang pag-aalinlangan nitong hinayla ang lubad upang simulan ang pagbitay sa emperador. Sa isang iglap, bumukas ang mabigat na trapdoor sa ilalim ng mga paa ng emperador. Malakas na bumagsak ang katawan nito habang mahigpit na sumakal ang makapal na lubad sa leeg nito. Sa mga huling sandali ng buhay nito, tahimik na tinanggap ng emperador na matagal nang nakatakdang bumagsak ang imperyo ng Valhalla. Ilang sandali lamang ang lumipas, nakabitin na ang wala ng buhay nitong katawan sa ibabaw ng plaza, isang hindi inaasahan at payak na wakas para sa makapangyarihang pinunong minsang namuno sa buong imperyo ng Valhalla. Samantala, sa loob ng isang malaking palasyo, mabilis na tumakbo ang isang mensahero patungo kay Roman Dmitri. Agad nitong iniulat na napatay na ang emperador ng Valhalla at ganap na nagtagumpay ang rebelyon ni Marquis Belfier. Pagkarinig sa balitang iyon, naging seryoso ang ekspresyon ni Roman. Agad nitong inisip kung tunay nga bang nagtagumpay ang rebelyon. Naalala ng ating bida ang nakakatakot na kapangyarihan ng madilim na mahika ng emperador at mabilis nitong napagtanto na imposibleng natalo ito ng mga rebelde lamang. Kalmadong ipinahayag ni Roman na iisa lamang ang posibleng dahilan ng biglaang pagbagsak ng emperador, dahil lihim na nakialam ang imperyo ng Kronos. Pagkatapos nito, malamig na ngumiti ang ating bida at ipinahayag na lalo pang nagiging kawili-wili ang takbo ng sitwasyon. Samantala sa Valhalla, nakatayo si Marquis Belfier habang iniisip na kahit si Duque Vito ang kinikilalang pinuno ng rebelyon, siya ang tunay na utak sa likod ng buong tagumpay. Buong yabang nitong isinantibi si Roman Dmitri at naniwalang wala ng saysay ang mga banta ng ating bida dahil hawak na nito ang halos lahat ng suportang pampulitika. Unti-unting lumawak ang sakim ng ngiti ni Marquis Belfier nang maisip nitong ito na ang pinakamainam na pagkakataon upang agawin ang bakanteng trono at angkinan ang korona ng emperador. Ngunit biglang lumapit ang isa nitong tauhan at nagmamadaling ipinaalam na kailangan nitong magtungo kaagad sa pangunahing tarangkahan ng lungsod. Samantala, sa plaza, sumabog ang napakalakas na hiyawan ng mga mamamayan nang ibalitang dumating na si Duque Vito sa Marin. Kasabay ng pagulan ng mga talulot ng rosas, sabay-sabay na yumuko ang mga rebelding opisyal at pinuri si Duque Vito bilang bayaning nagligtas sa Valhalla. Pagkakita sa engranding pagdating na iyon, agad na napagtanto ni Marquis Belfier na mas maagang dumating si Duque Vito kaysa sa inaasahan nito. Sa isip nito, tuluyan ng gumuho ang plano nitong hatiin ang kapangyarihan at kontrolin ang susunod na mamumuno sa Valhalla. Habang nagmamadaling mag-isip ng panibagong plano, lumapit si Marquis Belfier kay Duque Vito na may magalang na ngiti at magalang na iminungkahing magpahinga muna sila sa ibang lugar. Ngunit biglang naputol ang sasabihin nito. Sa isang kumpiyansang ngiti, dahan-daang ibinaba ni Roman Dmitri ang malalim nitong pulang hood at tuluyang ipinakita ang kanyang sarili sa harap ni Marquis Belfier. Dahil dito, nanlaki ang mga mata ni Marquis Belfier sa matinding takot habang hindi makapaniwalang iniisip kung bakit bigla na lamang lumitaw si Roman Dmitri sa kabisera. Hindi na nag-aksaya ng oras si Duque Vito. Buong lakas nitong iniutos sa mga nakapaligid na sundalo na agad arestuhin ang taksil na si Marquis Belfier. Bago pa man maunawaan ni Marquis Belfier ang nangyayari, biglang sumugod si Sanchez sa napakabilis na bilis patungo rito. Sa isang iglap, malakas niya itong sinunggaban mula sa likuran at walang awang ibinagsak sa lupa bago mahigpit na pinigilan ang bawat galaw nito. Habang pilit na kumikawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Sanchez, desperado itong sumigaw. Hindi nito maintindihan kung ano ang nangyayari at paulit-ulit na humingi ng paliwanag kay Duque Vito kung bakit ito tinatawag na isang taksil. Samantala mahigpit na pinaluhod si Marquis Belfier sa batong sahig habang pinipigilan ng mga sundalo ang bawat galaw nito. Buong lakas nitong ipinahayag na bago pa man dumating si Duque Vito sa kabisera, siya mismo ang pumatay sa malupit na emperador. Mariin nitong iginiit na ginawa lamang nito ang kagustuhan ng mga mamamayan ng imperyo. Paulit-ulit nitong tinanong kung bakit ito tinatawag na taksil at desperadong hiniling na pakawalan agad siya. Ngunit nanatiling malamig ang ekspresyon ni Duque Vito habang nababalot ng anino ang mukha nito. Hindi man lamang ito natinag sa mga pagsusumamo ni Marquis Belfier at agad nitong iniutos sa mga sundalo na dalhin palayo ang taksil. Samantala lumipat ang tagpo sa abalang Execution Plaza, kung saan nagsisiksikan ang napakaraming mamamayan sa paligid ng mataas na bitayan. Sa harap ng lahat, matatag na tumayo si Duque Vito at malakas na inihayag ang mabibigat na kasalanan ni Marquis Belfier. Mariin itong ipinahayag
ipinahayag na isa lamang itong sunod-sunurang aso ng emperador na tumulong sa malupit na pamumuno ng Valhalla. Habang nasa entablado ng bitayan, isiniwalat pa ni Duque Vito na nakipagsabwatan si Marquis Belfier sa emperador upang lapastanganan ang banal na tradisyon ng tunggalian ng mga mandirigma at lihim na planuhin ang pagpaslang kay Roman Dimitri noong Valhalla Festival. Biglang sumingit si Marquis Belfier at desperadong ipinagtanggol ang sarili. Iginiit nitong utos lamang ng emperador ang lahat ng ginawa nito, ngunit agad na nagalit si Duque Vito at buong lakas na sinigawang manahimik ang taksil. Pagkatapos nito, muling humarap si Duque Vito sa mga mamamayan at ibinunyag ang tunay na pagkatao ng aso ng Valhalla. Ipinaliwanag nitong nang magsimulang matalo ang Valhalla sa digmaan, agad na nakipag-ugnayan si Marquis Belfier kay Roman Dimitri at nakiusap na tanggapin siya sa panig ng rebelyon upang mailigtas lamang ang sarili nitong buhay. Mariing ipinahayag ni Duque Vito na dahil sa mga taksil na tulad ng aso ng Valhalla, muntik nang tuluyang bumagsak ang imperyo. Buong galit namang isiga ng aso ng Valhalla na isa ring mapagkunwari si Duque Vito dahil magkasama nilang sinimulan ang rebelyon. Mariin itong kinwestiyon kung ano ang karapatan ng Duque na magkunwaring matuwid. Habang pilit na kumikawala sa makakapal na lubad, buong lakas nitong isinigaw sa mga mamamayan na siya ang tunay na pumatay sa emperador at siya ang tunay nilang bayani. Sa huling desperadong pagsusumamo, hinikayat nito ang lahat na kumampi sa kanya at iginiit na siya lamang ang nararapat umupo sa trono ng Valhalla, hindi si Duque Vito. Ngunit tahimik lamang na nakatingin ang mga mamamayan kay Marquis Belfier at walang sinuman ang tumugon sa panawagan nito. Bigla namang nakarinig si Marquis Belfier ng malamig na ipinahayag ng boses na sa araw ding iyon magtatapos ang miserableng buhay nito sa mismong lugar na kinatatayuan nito. Nagpatuloy si Roman sa pagpapadala ng mensahe sa isipan ng aso ng emperador at malamig na ipinangakong pati ang buong angkan nito ay sasapitan ang kaparehong kapalaran bilang huling regalo bago sila muling magkita. Matinding takot ang bomb-alot sa mapupulang mga mata ng aso ng Valhalla nang tuluyan nitong mapagtanto na si Roman Dimitri ang may-ari ng boses na naririnig nito. Bago pa man ito makabawi sa matinding sindek, biglang bumukas ang mabigat na trapdoor sa ilalim ng mga paa nito. Kasabay ng desperadong hingal, malakas na bumagsak ang katawan nito habang mahigpit na sumakal ang makapal na lubad sa leeg nito. Samantala nakatayo si Duque Vito sa entablado. Ipinihit nito ang tingin sa kabilang direksyon at napabuntong hininga habang ipinikit ang mga mata, sapagkat hindi nito kayang panuurin ang malagim na eksena. Habang nakabitin sa malamig na bitayan, tuluyan nang nagtapos ang buhay ni Marquis Belfier, ang taong minsang humawak ng pinakamataas na kapangyarihang pampulitika sa buong Valhalla ay nagwakas sa kaparehong nakahihiyang paraan ng emperador na dati nitong ipinagkanulo. Pagkatapos nito, lumipat ang tagpo sa isang malaking opisina, kung saan naupo si Duque Vito sa likod ng isang puting mesa at seryosong hinarap si Roman Dimitri. Taos-puso nitong ipinahayag na malaki ang utang na loob ng buong Valhalla kay Roman at inaming tiyak na mabibigo ang kanilang rebelyon kung wala ang tulong ng ating bida. Kalmadong isinantibi ni Roman ang papuri at ipinaalala na tinupad lamang nila ang kasunduang napagkasunduan ng magkabilang panig. Ngunit biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Roman at ipinahayag na mayroon nitong isang kahilingan. Lumitaw ang magaan na ngiti sa mukha ni Duque Vito habang buong kumpiyansa nitong hiniling kay Roman na sabihin ang nais nito at nangakong tutuparin iyon hanggat makakaya nito. Diretsyong tumingin si Roman sa Duque at malinaw na sinabi ang kanyang kahilingan. Nais nitong makapasok kaagad sa Tomb of the South. Sa isang iglap, naglaho ang ngiti sa mukha ni Duque Vito at nanlaki ang mga mata nito sa matinding gulat sa narinig. Sa kailaliman ng makapal na kagubatan sa timog ay nakatayo ang isang napakalaking sinaunang piramide na bato na nababalutan ng lumot. Ito ang Tomb of the South, isang banal na lugar na itinuturing na pundasyon ng imperyo ng Valhalla at nagsisilbing huling himlayan ng mga dating emperador. Ang sinumang pumasok sa lugar na iyon ay nagpapakita ng handgereng angkinan ang karunungan at pamana ng mga ninuno ng Valhalla. Magalang na ipinaliwanag ni Duque Vito na handa sana nitong buksan agad ang daan para kay Roman, ngunit may isang sagradong pagsubok na kailangang lampasan bago makapasok sa Tomb of the South. Humingi pa ito ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi nito maaaring suwayin ang tradisyong iyon kahit para sa tagapagligtas ng Valhalla. Pagkatapos nito, isiniwalat ni Duque Vito ang napakahirap na pagsubok. Kailangang harapin ni Roman ang pinakamalalakas na mandirigma ng imperyo at mabuhay sa walang tigil nilang pag-atake sa loob ng isang buong linggo. Kapag nalampasan iyon, kailangan pa nitong harapin ang mapanganib na mga tagapangalaga ng kagubatan. Hindi man lamang natinag si
si Roman sa narinig. Kalmado nitong ipinahayag na ang sarili nitong buhay ang siya mismong pananagutan nito. Inatasan ng ating bida si Duque Vito na ihanda na lamang ang lugar ng labanan at nangakong walang sinuman ang pananagutin anuman ang mangyari pagkatapos. Habang hinihimas ang balbas, tahimik na pinag-isipan ni Duque Vito ang matinding kumpiyansa ni Roman. Sa huli, wala na itong nakitang dahilan upang tumutol at opisyal na ipinahayag na magsisimula ang Warriors Trial sa pagsikat ng araw. Pagkatapos nito, ibinalik ng kwento ang pinagmula ng maalamat na Warriors Trial. Sa isang sinaunang puntod na nababalutan ng lumot, nakaukit ang isang mensaheng nagsasabing ang Tomb of the South, ang libingan ng mga emperador ng Valhalla, ang nagtatago ng pinakadakilang lihim ng isang tunay na mandirigma. Nakasaad din sa sinaunang inscription na ang sinumang makalampas sa pagsubok ay makatatanggap ng walang kapantay na kaliwanagan. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, wala ni isang tao ang nakapagpatunay kung totoo nga ang nakasulat sa alamat na iyon. Dahil sa pangakong iyon, napakaraming maalamat na mandirigma ang nagsugal ng kanilang buhay. Gayunpaman, isa-isa lamang silang nasawi sa malagim na paraan at ang naiwan ay isang madugong larangan na puno ng sirang mga sandata at bakas ng dugo. Pagkaraan ng halos isang siglo, isang nag-iisang mandirigmang nagngangalang Carlos ang tuluyang nakalampas sa imposibleng pagsubok. Lumabas si Carlos mula sa madilim na pasukan ng batong piramide bilang nagwagi at sinalubong ng napakalakas na hiyawan ng mga mandirigmang naghihintay sa ibaba, nasabik na malaman kung natuklasan ba nito ang maalamat na lihim na teknik. Ngunit sa halip na magdiwang, nanginginig na tumayo si Carlos sa harap ng lahat. Mabigat nitong ipinahayag na ang kaliwanagang matagal nilang hinahanap ay hindi kailanman umiral. Ibinuunyag nito na ang Tomb of the South ay walang laman kundi ang marumi at madugong kasaysayan ng Valhalla. Matapos marinig ang nakakagimbal na pahayag na iyon, unti-unting nawala ang interes ng mga tao sa maalamat na pagsubok, at wala nang muling ng ahas na pumasok sa mapanganib na piramideng nababalutan ng lumot. Ngunit kinabukasan, isang nakakagulat na anunsyo ang gumising sa buong Valhalla. Muling isasagawa ang maalamat na Warriors Trial. Dahil dito, nagulantang at nagkagulo ang buong imperyo. Sa kailaliman ng timog na kagubatan, isang napakalaking bilog na arena ang nagsisilbing opisyal na lugar ng pagsubok. Kasabay ng tunog ng mabibigat na yabag sa batong sahig, isang tao ang dahan-daang naglakad patungo sa gitna ng arena. Biglang umalangaw-ngaw ang napakalakas na sigawan ng mga tao habang sabay-sabay nilang binibigyang daan si Lord Vito. Buong siglang pinuri ng mga mamamayan ng puting balbas na pinuno bilang pinakadakilang bayani ng Valhalla, at ang ilan ay tinawag pa itong bagong emperador. Makikita si Duque Vito na nakatayo sa mataas na batong entablado habang minasdan ang napakalaking karamihan na walang tigil sa pagsigaw ng pangalan nito. Suot ang gintong koro ng dahon bilang simbolo ng pagiging bagong emperador, tahimik nitong namangha sa matinding pananibik ng mga tao para sa Warriors Trial at napagtantong matagal na pala silang naghihintay ng isang pambihirang laban. Mahigpit nitong kinuyam ang kamao at kinilala ang malaking ambag ni Roman Dimitri sa pagliligtas ng Valhalla. Gayunpaman, matatag nitong ipinasya na hindi nito hahayaang basta maaga ng isang dayuhan ang pinakasagradong tradisyon ng kanilang imperyo. Naniniwala si Duque Vito na ang pampublikong pagsubok na ito ang pinakamainam na pagkakataon upang ipakita ang katatagan ng bagong pamunuan at patatagin ang kanyang autoridad bilang emperador. Mula sa mataas na entablado, malakas nitong ipinahayag ang mga tuntunin ng Warriors Trial habang nakatingin kay Roman Dimitri. Ipinaliwanag nito na kailangang harapin ng hamon ang bawat mandirigmang lalaban sa kanya sa loob ng 7 magkakasunod na araw. Kapag nalampasan lamang niya ang mabigat na pagsubok na iyon, saka siya hahatulan ng mga tagapangalaga ng kagubatan kung karapat-dapat ba siyang makapasok sa Tomb of the South. Nanatiling walang anumang emosyon ang mukha ni Roman habang tahimik na nakikinig. Agad nitong napagtanto na ang tinutukoy ng mga tagapangalaga ay ang mga katutubong tribong naninirahan sa kailaliman ng kagubatan. Nang matapos ang pagpapaliwanag, malakas na inutusan ni Emperador Vito ang sinumang mandirigma ng Valhalla na nagnanais hamunin si Roman na pumasok sa arena at patunayan ang kanilang lakas. Isang malaking blondeng mandirigma ang dahan-daang humakbang papasok sa arena upang tanggapin ang hamon. Mahigpit nitong hinawakan ng espada at pagkatapos ay ipinakilala nito ang sarili bilang si Valderes, isang veteranong mandirigma ng
ng hukbong rebelde. Bahagya nitong ibinaba ang espada at taos pusong ipinahayag na isang malaking karangalan ang makaharap si Roman Dimitri sa labanan. Tinanggap naman ng ating bida ang hamon at kinilala si Valderes bilang isang tunay na matapang na mandirigma. Ngunit habang naghahanda sa laban, tahimik na inamin ni Valderes sa sarili na kailanman ay hindi nito pinag-alinlanganan ang napakalaking lakas ni Roman. Magalang nitong kinilala na napatunayan na ng ating bida ang kahangahangang husay nito bilang mandirigma noong Valhalla Festival. Naalala rin nito kung paano winasak ni Roman ang kabisera ng Valhalla at kung paanong ang pangyayaring iyon ang naging pinakamahalagang dahilan upang magtagumpay ang kanilang rebelyon. Sa kabila ng matinding paggalang, paulit-ulit nitong ipinaalala sa sarili na sa huli, hindi pa rin tunay na anak ng Valhalla si Roman. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Emperador Vito ang arena mula sa mataas na balkonahe, lalo pang tumatag ang pasya ni Valderes. Buong puso nitong ipinangako sa sarili na hindi nila hahayaang matabyunan ng isang dayuhan ang maalamat na pamana ng pinakadakilang mandirigma ng Valhalla na si Carlos, kahit kapalit pa nito ang sariling buhay. Habang matatag na nakatitig kay Roman, tuluyan ng inialay ni Valderes ang sarili sa laban. Para rito, isang malaking kahihiyan kung ang pangalan ng isang dayuhan ang maitatala sa sagradong kasaysayan ng Valhalla. Sa kabila ng matinding determinasyon, batid ni Valderes na hindi sapat ang kasalukuyan nitong lakas upang talunin si Roman. Kaya napagpasyahan niyang uubusin niya lamang ang lakas ng ating bida. Sa isang iglap, rumagasa si Valderes sa napakabilis na bilis at mataas na lumundag habang sumisigaw para sa kaluwalhatian ng Valhalla. Kasabay nito, buong lakas nitong ibinagsak ang napakalaking espada na nababalutan ng nagliliyab na gintong aura at direktang tinutok sa ulo ni Roman. Ngunit bahagyang kumitid lamang ang mga mata ng ating bida habang papalapit ang mabangis na pag-atake. Sa loob lamang ng isang kisap mata, biglang naglaho si Roman sa paningin ni Valderes. Nanlaki ang mga mata ng blondeng mandirigma sa matinding gulat nang tumama ang espada nito sa walang lamang batong sahig. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Roman sa likuran ni Valderes. Sa isang mabilis at malakas na paghampas ng direktang tinamaan ni Roman ang blind spot ng kalaban sa bandang batok. Dahil doon, napasigaw si Valderes sa matinding sakit habang nanatiling kalmadong nakatayo ang ating bida sa gitna ng unti-unting humuhupang alikabok, hawak pa rin ang madilim nitong espada. Pagkatapos nito ay malamig na. Inilibot ni Roman ang tingin niya sa natigil ang mga tao at mahinahong hinamon ang susunod na mandirigmang nais lumaban sa kanya. Samantala habang unti-unting humuhupa ang alikabok sa paligid ay nanatiling kalmado si Roman at malamig na hinamon ang susunod na mandirigmang nais lumaban sa kanya. Ang walang pakialam nitong kilos na tila kaya nitong harapin ang sinuman, ay agad na nagpasiklab sa pagmamalaki ng mga mandirigma ng Valhalla. Hindi nag-aksaya ng oras ang isa pang matipunong mandirigma na may kayumangging buhok. Agad itong bumaba sa arena habang nababalutan ng nagliliyab na dilaw na aura ang buong katawan. Habang papalapit kay Roman ay hayagan nitong kinilala ang nakakatakot na lakas ng ating bida at inaming walang sinuman sa lugar ang kayang tumalo rito sa patas na laban. Mariin pa nitong ipinahayag na wala ni isa mang mandirigma roon ang makapagtatapat kay Roman sa isang one-on-one na labanan. Mahigpit nitong inihanda ang espada at buong tapang na ipinangakong kahit hindi nito kayang pantayan ang lakas ng ating bida, gagawin pa rin nito ang lahat upang mabawasan kahit kaunti ang lakas niya. Ngunit sa isang iglap, kumilos si Roman sa napakabilis na bilis at buong lakas na sinikmer ang kanyang kalaban. Sa tindi ng tama, nanlaki ang mga mata ng mandirigma at bumuga ito ng maraming dugo bago tuluyang bumagsak sa batong sahig. Tahimik lamang na tumayo ang ating bida sa tabi ng bumagsak na kalaban, na tila walang anumang nangyari. Nanatiling walang emosyon ang mukha nito habang malamig na muling hinamon ang susunod na mandirigmang nais lumaban sa kanya. Sa halip na matakot na lalo lamang nagliyab ang galit, pagmamalaki, at determinasyon ng mga mandirigma ng Valhalla. Dahil sa matinding inis sa tila walang pakialam na pag-uugali ni Roman, sunod-sunod na lumabas ang mga mandirigma ng Valhalla at sabay-sabay na nagboluntaryong lumaban. Bahagyang natakpan ng anino ang mukha ni Roman habang kumikislap ang kulay ube nitong mga mata at unti-unting lumitaw ang isang malamig na ngiti sa labi. Kalmado nitong hinayaan ang lahat na sabay-sabay siyang salakayin. Sa isang iglap, mabilis na kumilos ang ating bida at isang malakas na suntok pa lamang ang agad nagpabagsak sa unang mandirigma.
Kasunod nito ay buong lakas nitong sinipa sa panga ang isa pang kalaban at walang awang pinalipad palayo. Sa bawat suntok, sipa at atakeng nagpapabagsak sa mga mandirigma ng Valhalla, iisa lamang ang malamig na sinasabi ni Roman, humihingi ito ng kasunod na humahamon sa kanya. Tahimik na lamang na pinagmamasdan ng mga natitira ang nakakatakot na tanawin at hindi nila maiwasang itanong sa kanilang sarili kung napapagod pa ba ang halimaw na iyon. Samantala, sa mataas na balkonahe, dahan daw ang tumulo ang pawis sa mukha ni Emperador Vito. Tahimik nitong inamin ang katotohanan na ang taong kayang magpabagsak sa pinakamalalakas nilang mandirigma ng ganoon lamang kadali ay walang iba kundi si Roman Dimitri, ang nagpasimula ng Aura Revolution. Nagpatuloy ang walang tigil na Warriors Trial. Tahimik na namangha si Duque Vito nang mapagtantong wala ni isang pag-atake ang tumama kay Roman. Para rito, tila ipinapakita lamang ng ating bida na hindi pa sapat ang kasalukuyang lakas ng Valhalla upang maging tunay nitong katapat. Nang tuluyang lumubog ang araw sa likod ng makapal na kagubatan, isang malakas na anunsyo ang umalangaw sa buong arena, na opisyal nang natapos ang unang araw ng Warriors Trial. Pagsapit ng sumunod na araw, muling umakyat si Roman sa arena habang iwinawagayway ng hangin ang pulang balabal nito. Wala pa ring bakas ng pagod sa ating bida at kalmado nitong ipinahayag na wala ng saysay ang isa-isang laban. Mula sa sandaling iyon, handa na nitong harapin ang maraming kalaban ng sabay-sabay. Dahil sa tila mapanghamak na pahayag ni Roman, sabay-sabay na sumigaw ang mga mandirigma ng Valhalla. Mariin nilang ipinahayag na hindi na sila magpipigil habang naghahanda silang sabay-sabay na lusubin ang arena. Kasunod nito, matapang na humakbang ang isang matipunong mandirigmang may asul na buhok kasama ang ilang nakabalabal nitong kasamahan. Malakas nitong ipinakilala ang sarili bilang si Beleren, isang 5-star aura swordsman at pinuno ng Beleren Mercenary Company. Agad na kumalat ang bulungan sa buong arena habang naaalala ng mga tao ang tanyag na husay ng pangkat sa perpektong sabayang pag-atake. Marami ang umasa na sila na ang makapagpapabagsak sa ating bida. Ngunit nanatiling kalmado si Roman at tahimik lamang nitong iniunat ang isang kamay at malamig na sinenyasan ang buong grupo na sabay-sabay na silang umatake. Sa isang kisap mata, kumilos si Beleren at ang mga kasamahan nito ng napakabilis habang nababalutan ng berdeng aura ang kanilang mga katawan. Sabay-sabay silang lumundag sa himpapawid at ibinagsak ang kanilang mabibigat na espada kay Roman. Ngunit agad na lumikha ang ating bida ng makapal na kulay ubing energy barrier gamit ang depensibong teknik na tinatawag na Iron Shield. Sa lakas ng banggaan ay marahas na naitulak paatras ang mga umaatake at halos mawala ng balanse si Beleren habang pilit nitong kinakaladkad ang mga paa sa batong sahig upang hindi matamba. Hindi pinalampas ni Roman ang pagkakataon niyon. Sa isang napakabilis na galaw ay dalawang mersenaryo ang sabay na tinamaan at tumilapon sa ere. Ngunit lumaban pa ang natitirang mga mersenaryo na matapang na nagpalabas ng aura na lumaban sa ating bida. Kasunod nito, mabilis na umikot ang ating bida at sa isang eksaktong paghampas ng espadang nababalutan ng madilim na enerhiya ay muli nitong pinabagsak ang dalawang pangkalaban. Dahil doon ay napakagat na lamang ng ngipin si Beleren habang napagtanto nitong mas nakakatakot pa pala si Roman kapag maraming kalaban ang sabay-sabay na humaharap dito kaysa sa isa-isang labanan. Makalipas ang ilang sandali, makikitang napapalibutan na ang ating bida ng mga natalong mandirigma. Habang pinagmamasdan ng tanawin, hindi nila maiwasang itanong sa kanilang sarili kung posible nga bang magawa ng isang tao ang ipinakita ni Roman. Sa mataas na balkonahe, patuloy ang pagtulo ng pawis sa mukha ni Emperador Vito. Hindi pa rin ito makapaniwalang ganoon kalaki ang agwat ng lakas ni Roman sa pinakamahuhusay na mandirigma ng Valhalla. Dahil dito, mabilis na nakiusap si Sanchez na itigil na ang pagsubok bago tuluyang mapahiya ang lahat ng mandirigma ng Valhalla. Ngunit sa arena, tahimik lamang na muling hinugot ni Roman ang espada at itinapat ito sa mga natitirang mandirigma habang malamig na hinahamon ang sinumang nais hamarang sa kanya. Kasabay nito, malamig nitong ipinahayag na kung may nais pumatay sa kanya, lumapit lamang, ngunit maging handa silang isugal ang sarili nilang buhay. Ngunit biglang nabasag ang katahimikan ng isang napakalaking lalaki ang dahan-daang humakbang papasok sa arena. Ipinakita ang isang matipunong mandirigma na may mahabang buhok na si Jonra, ang pinuno ng maalamat na Black Wolf Tribe. Walang takot nitong nilate ang mga nag-aalinlangang mandirigma at mariing ipinahayag na ang isang tunay na mandirigma ng Valhalla ay hindi kailanman dapat matakot sa kamatayan. Habang dahan-dawang lumalapit kay Roman, sandali muna nitong kinilala ang malaking ambag ng ating bida sa pagliligtas sa Valhalla bago muling tumigas ang ekspresyon nito. Kasabay nito'y sumabog ang bughaw na aura na bumalot sa buong katawan nito. Tahimik nitong ipinakita na kahit malaki ang utang na loob nito kay Roman, hindi ito uurong sa labanan.
Roman, at tuluyan itong naging isang napakalaking werewolf upang pigilan ang walang tigil na paglusob ng ating bida. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Roman. Habang nakatitig sa nakakatakot na anyo ng kalaban, wala man lamang bahid ng takot na makikita sa kanyang mukha. Ngunit bago pa muling magsimula ang labanan, biglang umalangaw sa buong arena ang malakas na tinig ni Emperador Vito. Agad nitong iniutos na itigil ang Warriors Trial. Mahigpit nitong sinaway ang mga mandirigma at ipinaunawa na ang pagsugod sa kalabang hindi nila kayang talunin ay hindi tanda ng katapangan, kundi isang malaking kahangalan. Ipinaliwanag pa ni Emperador Vito na kung isasakripisyo nila ang libu-libong buhay ng kanilang mga mandirigma upang lamang mapabagsak si Roman, lalo lamang nilang ilulubog ang kinabukasan ng Valhalla. Idinagdag pa niya na dumaraan ang Valhalla sa isa sa pinakamahihirap na yugto ng kasaysayan nito. Marami na ang nasawi dahil sa digmaang sibil, at ang mga iyon ay kapwa rin nilang mamamayan ng Valhalla. Dahil dito ay buong puso niyang hinimok ang lahat na alang-alang sa kinabukasan ng Valhalla at ng mga mamamayan ng imperyo, pag-isipan nilang mabuti kung ano ang tunay na nararapat gawin. Ngunit bilang tugon, nagpakawala lamang ang higanteng wolf warrior ng isang mababang ungol na puno ng pagtutol. Dahil sa matinding pagmamalaki nito bilang isang mandirigma, tumanggi itong tanggapin ang desisyon ng emperador. Para rito, ang pag-urong matapos ng umakyat sa sagradong arena ay isang malaking kahihiyan. Mahigpit na tiningnan ni Emperador Vito ang mandirigma at ipinaunawa na walang masama sa pagbibigay daan sa isang taong tunay na mas malakas kaysa sa kanila. Samantala ay nanatiling kalmado si Roman habang tahimik na umiikot sa kanyang katawan ang madilim na enerhiya. Dahil dito, naalala ng mga tao na si Carlos ay kinailangang lumaban ng 6 na araw bago kinilala ng imperyo ang kanyang lakas. Samantalang si Roman ay nagawa ang parehong bagay sa loob lamang ng isang araw. Nang marinig ang pinal na pasya ng emperador, napakagat na lamang ng dila si Gear sa matinding pagkadismaya. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting naglaho ang anyo nitong werewolf at bago ito tahimik na umatras mula sa arena. Pagkatapos nito, itinaas ni Emperador Vito ang isang kamay at malakas na ipinahayag sa harap ng lahat na opisyal ng natugunan ni Roman Dimitri ang lahat ng kinakailangang kwalifikasyon. Kasabay nito, iniutos niyang buksan ang daan patungo sa Trial of the Mirror. Tinalikuran ng ating bida ang madugong arena at naglakad patungo sa isang napakalaking sinaunang gusaling bato na nakatayo sa loob ng lugar. Sa kailaliman ng makapal na dilim, 3 misteryosong nilalang ang tahimik na naghihintay sa kanyang pagdating. Habang papalapit si Roman, unti-unting naglaho ang mga anino at lumitaw ang 3 tagapangalaga. Maitim ang kanilang balat, matutulis ang mga tainga, at nakapiring ang kanilang mga mata. Sa isang tingin pa lamang, agad na nakilala ng ating bida ang kanilang lahi na sila ay mga Dark Elf. Batay sa mga impormasyong narinig niya noon, kilalang-kilala ang mga Dark Elf sa kanilang kakayahang harapin ang mga demonic doppelganger. Dahil dito, agad niyang naunawaan ang tunay na dahilan kung bakit sa imperyo ng Valhalla isinasagawa ang Trial of the Mirror. Ngunit sa halip na harangin ang kanyang daan o bunutin ang kanilang mga sandata, magalang siyang sinalubong at binati ng 3 Dark Elf. Formal nilang kinilala si Roman bilang tagapagligtas ng World Tree, at matapos iyon ay sabay-sabay silang lumuhad sa kanyang harapan. Sa pagkarinig ng katawagang iyon, nanlaki ang mga mata ni Emperador Vito sa matinding pagkabigla habang tahimik na pinagmamasdan ang hindi inaasahang pangyayari. Muli silang yumuko at mapagkumbabang ipinahayag na wala silang karapatang subukan ang isang taong katulad ni Roman. Dahil dito, walang ni isang laban ang naganap. Sa halip, magalang nilang pinayagan ang ating bida na dumaan at pumasok sa mas malalim na bahagi ng Tomb of the South. Sa mataas na bahagi ng arena, nanlaki ang mga mata ni Emperor Vito sa matinding gulat habang nasasaksihan ang biglaang pagluhod ng mga sagradong tagapangalaga. Sa ibaba naman, kumalat ang pagkalito sa hanay ng mga mandirigma ng Valhalla. Nagsimula silang magbulungan habang iniisip kung paano nakilala ng mga Dark Elf si Lord Roman at kung natapos na ba agad ang napakahirap na pagsubok. Habang naghahanda sa susunod na mangyayari, nakatuon ang isip ni Roman sa Trial of Mirrors. Nais niyang malaman kung tunay ngang kayang gayahin ng maalamat na doppelganger ang buong lakas na taglay niya, at determinado siyang kumpirmahin iyon. Pagkatapos mabasag ang katahimikan, mariing inutusan ni Roman ang mga nakaluhod na Dark Elf na kung tunay silang naniniwalang siya ang kanilang tagapagligtas, kailangan nilang ipagpatuloy ang pagsubok ayon sa orihinal na plano. Saglit na nagatubili ang pinuno ng mga Dark Elf bago marahang yumuko bilang tanda ng kanyang pagsang-ayon. Sa isang iglap, sabay-sabay na nabasag ang mabibigat na mahiwagang kadena na kumikislap sa matingkad na kulay rosas na enerhiya at nakapalibot sa isang sinaunang mekanismo.
mismo. Itinaas ng nakapiring na tagapangalaga ang kumikinang na pulang kahon habang bumabalot ang nakakasilaw na liwanag sa paligid. Formal nitong sinimula ng pagsubok kasabay ng huling babala na mag-ingat ang ating bida sa landas na kanyang tatahakin. Mabilis na umikot ang mapulang hamog sa paligid ni Roman at unti-unting nagsama-sama hanggang sa mabuo ang isang napakalaking aninong nilalang sa kanyang harapan. Unti-unting ginaya ng nilalang ang anyo ni Roman. Ang mga mata nito ay naging eksaktong katulad ng sa ating bida. Mula sa likuran, hindi makapaniwala si Emperor Vito habang pinagmamasdan ang kakaibang pagbabago. Nagtataka siya kung bakit wala pang anumang pagkakahawig ang sinasabing eksaktong kopya sa Outlander na nasa kanyang harapan. Nang tuluyang mawala ang makapal na pulang enerhiya, nagkaroon ng malinaw na anyo ang nilalang. Sa sandaling iyon, agad nitong nakilala ang mandirigmang nasa harapan nito, ang dati nitong anyo sa nakaraan nitong buhay sa Murm. Iyon ang ganap na anyo ng maalamat na Heavenly Demon, si Baek Jung-hyuk. Dahil dito, labis na natuwa ang ating bida nang makita niyang muli ang kanyang anyo sa nakaraan niyang buhay. Sabik niyang nais subukan kung gaano kalakas ang kakayahan ng doppelganger na ginaya ang kanyang dating sarili. Napansin din ni Roman na ang mismong artifact sa loob ng kahon ang kumokontrol sa doppelganger. Walang kahit isang sandaling pag-aalinlangan, sabay na sumugod ang dalawang halimaw na mandirigma. Sa mismong sandali ng kanilang pagbanggaan, nagsalpukan ang kanilang madidilim na aura at nagdulot ng napakalakas na pagsabog ng kulay violet na enerhiya. Agad nitong winasak ang batong sahig sa ilalim nila habang ang mapaminsalang shockwave ay kumalat sa buong paligid. Habang nagkakatitigan ay hindi kinaya ng sinaunang artifact ang tunay na antas ng kapangyarihang taglay ng ating bida. Biglang lumitaw ang maniningning na mga bitik sa mukha ng puting buhok na doppelganger. Dahil hindi nito kayang taglayin ang hindi masukat na lakas ng Heavenly Demon, tuluyan itong nabasag. Kasunod nito, nagkawatak-watek ang buong katawan nito at naging mga piraso ng madilim na enerhiya at durog na bato bago tuluyang matuno at maging isang umuusok na maitim na putik sa wasak na batong sahig. Mula sa likuran ni Roman, tuluyang natulala ang nakapiring na Dark Elf Guardian habang pinagmamasdan ang wasak na doppelganger. Sa sandaling iyon, napagtanto nitong kahit ang sinaunang doppelganger na pinalalakas ng dalisay na demonic power ay hindi pa rin kinayang tularan ang napakalawak na kapangyarihan ng ating bida at tuluyang bumagsak dahil sa bigat ng lakas na sinubukan nitong gayahin. Habang pinagmamasdan ng doppelganger na tuluyang natutunaw at nagiging maitim na putik sa batong sahig, formal na idineklara ng nakapiring na tagapagbantay na matagumpay na naipasa ni Roman ang pagsubok. Ipinaliwanag ng Dark Elf na walang sinuman ang maaaring tumutol sa naging resulta, sapagkat ang sinaunang doppelganger mismo ang nawasak matapos nitong mabigang kayanin ang napakalawak na kapangyarihan ng dayuhan. Nanatiling nakatitig si Roman sa maitim na putik bago mahinang bamulong na nakapanghihinayang at napakabilis na tapos ang laban. Matapos opisyal na magtapos ang pagsubok, agad siyang tumalikod at naglakad patungo sa napakalaking bukas na tarangkahan ng sinaunang estruktura. Magalang na yumuko ang tatlong Dark Elf at same time na hiniling na matagpuan ng dakilang mandirigma ang tunay na pakay niya sa kailaliman ng libingan. Bahagyang tumanggo si Roman bilang tugon bago tuluyang pumasok sa loob ng templo. Habang dahan-dahan siyang bumababa sa napakahabang hagdang bato, mabilis na naglaho ang liwanag ng araw. Pagdating sa pinakailalim, sinalubong siya ng isang napakalaking pintuang bakal na mahigpit na nakasara at binabantayan ng dalawang dambuhalang rebulto ng mga armadong mandirigma. Ngunit nang lumapit si Roman, biglang nabuhay ang dalawang estatwa at mariing itinuon ang kanilang tingin sa kanya. Nagningning ang kanilang mga mata, at isang mabigat na tinig ang umalangaw sa buong silid. Mahigpit siyang binalaan na walang sinumang may maruming hangarin ang maaaring makapasok sa sagradong lugar na iyon. Sa mismong sandaling iyon, tila kinilala ng mga sinaunang tagapagbantay ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Nagbago ang kanilang tinig at formal na inihayag na napatunayan na niya ang kanyang pagiging karapat-dapat. Kasabay ng nakabibinging ugong ng sinaunang bato at kalawanging bakal, dahan-daang bumukas ang dambuhalang tarangkahan. Bumalot ang makapal na alikabok sa kanyang pulang kapa habang buong kumpiyansa siyang naglakad patungo sa hindi pa nalalamang bahagi ng libingan. Paglabas niya sa makipot na lagusan, bumungad sa kanya ang isang napakalawak at madilim na silid. Tahimik niyang sinulyapan ang paligid bago mahinang bamulong na sa wakas ay narating na niya ang pinakasentro ng mausoleum. Iisa lamang ang kanyang layunin,
ang makuha ang mga sinaunang tala. Habang naglalakad sa pagitan ng mga estanteng nababalutan ng alikabok, huminto siya at dahan-daw ang hinugot ang isang makapal at lumang aklat. Pagkatapos ay pinunasan niya ang makapal na alikabok sa libro hanggang sa lumitaw ang kupas na gintong pangalan na Canellas Valhalla. Ito ang maalamat na unang emperador na nagtatag ng imperyo ng Valhalla at personal na nagpagawa ng libingan sa timog. Maingat na binuksan ni Roman ang marurupok at naninilaw na mga pahina ng sinaunang aklat. Sa pinakaunang tala na isinulat mismo ni Canellas, nakasaad na itinayo ang libingan upang mapanatili ang tunay na kasaysayan ng Valhalla para sa mga susunod na salinlahi. Idinagdag pa niya na tanging ang mga may dugong maharlika at ang mga mandirigmang nakapasa sa mabagsik na pagsubok lamang ang karapat-dapat malaman ang lihim na katotohanan. Ikinwento rin ng sinaunang emperador na bagamat isinilang ang Valhalla sa isang malupit at mabagsik na kagubatan sa timog, wala ni isang bansa sa buong kontinente ng Salamander ang kailanman nagawang talunin sila sa isang hayagang digmaan. Ngunit sa huling bahagi ng tala, isang nakakagimbal na katotohanan ang ibinunyag. Nakasaad na ang napakalaking kapangyarihan at labis na pagmamataas ng Valhalla ay tuluyang nawasak sa isang iglap. Isiniwalat ng sinaunang tala ang pinakamalaking kahihiyan ng Valhalla. Ang maalamat na si Canellas Valhalla, ang unang emperador ng imperyo, ay minsang napilitang lumuhad sa harap ng biglaang paglitaw ng napakalakas na imperyo ng Kronos. Matapos lamang masaksihan ang maliit na bahagi ng kanilang nakakatakot na kapangyarihan, agad niyang napagtanto na walang anumang pag-asang manalo ang Valhalla sa isang hayagang digmaan laban sa kanila. Ngunit sa halip na tuluyang lipulin ng Valhalla, nag-alok ang kinatawan ng Kronos ng isang madilim na kasunduan. Kapalit ng kanilang kaligtasan, kinakailangan nilang bumuo ng isang lihim na alyansa. Habang nanginginig sa matinding kahihiyan, wala nang ibang pagpipilian si Canellas kundi tanggapin ang maruming kamay ng Kronos at tahimik na yumuko alang-alang sa kinabukasan ng kanyang mga mamamayan. Mas lalo pang lumalim ang lihim ng isiwalat ng tala na ang tanyag na rank system ng Valhalla ay hindi kailanman naging simbolo ng kanilang dangal. Napagtanto ni Roman na isa pala itong planong idinisenyo mismo ng Kronos upang ipakita sa buong kontinente ang napakalawak na agwat ng kanilang kapangyarihan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging kapaki-pakinabang ang sistemang ito sa magkabilang panig. Habang ginagamit ng Kronos ang madudugong labanan upang ipakita ang kanilang walang kapantay na lakas militar, tahimik namang ginagamit ng Valhalla ang sistemang ito upang tipunin at angkinan ang pinakamahuhusay na mandirigma mula sa iba't ibang panig ng kontinente. Sa huling bahagi ng tala, nag-iwan si Canellas ng isang mabigat na babala. Isinulat niyang ang sinumang magiging inapo ng Valhalla na matutuklasan ang nakatagong kasaysayang ito ay tiyak na lalamunan ng matinding galit at kawalan ng pag-asa sa sandaling malaman ang tunay na pundasyon ng kanilang imperyo. Gayunpaman, iniwan din niya ang kanyang huling habilin. Umaasa siyang balang araw ay may magiging tagapagmana na gagamit ng katotohanan ito upang maituwid ang kinabukasan ng Valhalla. Tahimik na nakatitig si Roman sa makapal na aklat habang pinoproseso ang napakalaking lihim na iniwan ng unang emperador. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, naningkit ang kanyang mga mata. Agad niyang napagtanto na hindi sapat ang iisang tala na iyon upang masagot ang lahat ng kanyang mga tanong. Unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang isang panibagong palaisipan. Hindi kailanman ipinaliwanag sa tala ni Canellas kung bakit misteryosong namatay ang dating emperador na si Stern Valhalla. Mabilis na pinagdugtong-dugtong ni Roman ang mga pangyayari at malamig na napagpasyahan na ang pagkamatay ni Stern ay walang naidulot na pakinabang, hindi sa maharlikang pamilya ng Valhalla at lalong hindi sa mapanlinlang na imperyo ng Kronos. Sa malupit na laro ng mga imperyo, walang sinuman ang tunay na nakinabang sa kanyang kamatayan. Desidido siyang mabuo ang nawawalang bahagi ng katotohanan, kaya ibinalik ni Roman ang makapal na aklat sa estan. Isa-isa niyang sinuli ang mga kupas at maaalikabok na aklat hanggang sa matagpuan niya ang tala ni Cortes Valhalla. Si Cortes ang emperador na buong tapang na sinuwi ang pagtutol ng buong imperyo upang iluklok sa trono ang kanyang ika-14 na anak at ang taong pinakamalapit sa pagtuklas ng tunay at madugong kasaysayan ng Valhalla. Maingat na binuklat ni Roman ang mga naninilaw na pahina ng lumang aklat at natuklasan ang mga tala tungkol sa panganay na anak ni Cortes Valhalla, kasama ang detalyadong kasaysayan ni Crown Prince Jesus Valhalla. Ayon sa sinaunang tala, sa mismong sandaling unang humawak ng espada si Jesus, agad na nagising ang kanyang mana. Dahil dito, lubos na naniwala ang may akda na siya ang tanging taong karapat-dapat maghatid ng maningning na kinabukasan para sa Valhalla. Tulad ng mga dakilang emperador na nauna sa kanya, nakatakda siyang maging isang maalamat na mandirigma. Hindi lamang iyon, nakasaad din sa tala ang kanyang pambihirang
talento sa estratehiya at pamumuno sa digmaan. Sa isang pagsasanay, hinarap niya ang pinakamahusay na estrategista ng buong Valhalla sa isang mock battle. Matapos ang 10 oras ng matinding labanan sa larangan ng taktika, tuluyan niyang tinalo ang veteranong general. Mas lalo pang kahanga-hanga ang lahat ng ito dahil 15 taong gulang pa lamang siya nang makamit niya ang mga pambihirang tagumpay na iyon. Nakasaad din na taglay ni Jesus ang bihirang kakayahang ilagay ang tamang tao sa tamang posisyon. Bata pa lamang siya ay nauunawaan na niya kung paano kilalanin at pahalagahan ang talento ng iba. Dahil dito ay mabilis na lumawak ang kanyang impluwensyang pampulitika. Maging ang mga tuso at makasariling ministro ay nagkaisa sa paniniwalang si Jesus Valhalla ang nararapat na maging susunod na emperador. Ngunit kasunod mismo ng lahat ng papuring iyon ay isang maikli ngunit nakakagimbal na pangungusap. Sa makatuwid, hindi siya karapat-dapat mamuno sapagkat pinatay na siya. Biglang natigilan si Roman at naningkit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa biglaan at malupit na pagtatapos ng kasaysayan ng prinsipe. Tahimik na pinag-isipan ni Roman kung gaano iyon kasalungat sa loika, dahil bakit gugugol ng napakaraming pahina ang isang emperador upang ilarawan ang pambihirang kakayahan ng kanyang panganay na anak, ngunit sa huli ay ipapapatay rin ito dahil mismo sa mga katangiang iyon. Nagpatuloy siya sa pagbabasa hanggang sa marating ang tala tungkol sa ika-14 na anak ni Cortez, si Stern Valhalla, ang prinsipe na kalaunan ay naging emperador at naitala sa kasaysayan bilang isang malupit na pinuno. Ngunit kabaligtaran ng tala tungkol kay Jesus ang nakasaad dito. Ayon sa aklat, isinilang si Stern na mahina ang pangangatawan. Napakahina niya upang makapagsanay ng maayos sa paggamit ng espada. Bukod pa rito, wala rin siyang anumang pagnanais na maging emperador. Habang ang iba niyang mga kapatid ay desperadong nagsisikap makuha ang atensyon ng kanilang ama, kusa namang isinuko ni Stern ang sarili niyang karapatan sa trono. Katulad ng kanyang ina, na isang hamak na katulong sa palasyo, alam niya ang kanyang lugar. Sa lahat ng aspeto, isa lamang siyang ordinaryong prinsipe. Dahil dito, malinaw na isinulat ni Emperor Cortez na hindi angkop si Stern na maging emperador. Gayunpaman, iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ang pinili ni Emperor Cortez bilang tagapagmana ng trono. Inaasahan ni Roman na masasagot ng mga tala ni Cortez ang kanyang mga tanong tungkol sa madilim na nakaraan ng Valhalla, ngunit sa halip ay lalo lamang dumami ang kanyang mga pagdududa. Dahil dito binuksan ni Roman ang personal na tala ni Stern upang hanapin ang tunay na katotohanan. Sa unang pahina pa lamang, agad na bumungad ang mga sulat ng batang emperador na puno ng takot at pagkataranta. Isinulat ni Stern na madalas siyang magising at matagpuan ang bangkay ng isang pusa sa tabi ng kanyang ulo. Kung minsan naman, nababalot ng dugo ang kanyang higaan. Ayon sa kanyang tala, nagsimula lamang ang mga nakakatakot na pangyayaring iyon matapos siyang mapilitang tanggapin ang trono. Habang nagpapatuloy ang pagbabasa ni Roman, lalo lamang lumalim ang pagdududa ni Stern na may kung anong mali sa kanya. Puno siya ng pagsisisi. Isinulat niya na kung iyon ang tunay na kapalit ng pagiging emperador, hindi na sana niya tinanggap ang trono. Hindi lamang sa kanyang silid nagaganap ang mga kababalaghan, maging sa kanyang pagkain ay tila may nagkukubling bangungot. Isinulat ni Stern na minsan ay may nakagat siyang bato sa kanyang kanin. Noong una, inakala niyang nagkataon lamang iyon, ngunit paulit-ulit itong nangyari. Maging ang iniinom niyang tubig ay tila may lasa ng langis, at sa bawat subaw niya ng karne ay pakiramdam niya ay may kung anong nakatago sa loob nito, isang nakapandidiring pakiramdam na hindi nawawala sa tuwing siya ay ngumunguya. Habang ngumunguya siya, bigla niyang naramdaman na tila isang daliri ng tao ang kanyang nakain, isang bangungot na lubos na yumanig sa kanyang isipan. Ang dati maayos at malinaw na sulat kamay ni Stern ay napalitan ng nanginginig, pira-piraso, at halos hindi na mabasang mga sulat na malinaw na sumasalamin sa kanyang unti-unting pagguho ng katinuan. Paulit-ulit niyang isinulat ang iisang bagay, tuwing gabi ay may nagmamasid sa kanya. Isinulat din niya na kusa na lamang bumubukas ang pinto ng kanyang silid, at sa bawat pagkakataon ay pakiramdam niyang may isang masamang nilalang na nakatitig sa kanya mula sa isang bitek sa dingding. Kahit paulit-ulit siyang tiyakin ng mga maharlikang gwardya na wala silang nakikitang kahit ano, nanatili siyang kumbinsidong may isang nilalang na tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Mas malala pa rito, tila pinagtatawanan pa siya ng hindi nakikitang presensyang iyon. Sa huling pahina ng tala-arawan, na nabahiran ng dugo, isinulat ni Stern ang kanyang desperadong panata. Nangako siyang papatayin ang bawat taong nagtatangkang kitilin ang kanyang buhay upang tuluyan na siyang makalaya sa walang katapusang pagdurusa. Dahan-daang isinara ni Roman ang aklat at tahimik niyang napagtanto na ito ang tunay na trahedyang sinapit ng tinaguriang malupit na emperador ng Valhalla. Bagamat napakahalaga ng mga natuklasan niyang tala, alam ni Roman na wala pa rin ang pinakamahalagang piraso ng palaisipan. Isang bagay lamang ang tiyak,
Si Stern Valhalla ay isa lamang sirang puppet na wala ng kakayahang magpasya kung mabubuhay pa ba siya o mamamatay. Nang sumiklab ang rebelyon, tuluyan na rin siyang itinapon ng mga taong kumokontrol sa kanya mula sa mga anino. Matapos tapusin ang kanyang pagsisiyasat, napagpasyahan ni Roman na hanggat hindi pa lumilitaw ang tunay na katotohanan, iisa lamang ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Sino ang tunay na nakinabang sa lahat ng nangyari? Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya mula sa madilim na kailaliman ng libingan sa timog at muling nasilaw sa maliwanag na sikat ng araw. Agad na umalangaw-ngaw ang buong arena sa malalakas na sigawan. Sabik na sinalubong ng mga mandirigma ng Valhalla si Roman habang nag-uusap-usap kung nagtagumpay ba ang dayuhan na makamit ang tunay na kaliwanagan mula sa banal na pagsubok. Sa gitna ng kaguluhan, mahinahong lumapit si Emperor Vieto kay Roman. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakuha na ba nito ang mga sagot na hinahanap niya sa loob ng sinaunang aklatan. Matatag na tumanggaw si Roman at sinabing marami na siyang natuklasan. May mapagkunwaring ngiti sa labi, nagpahayag si Emperador Vieto ng pakikiramay. Sinabi niyang maging siya ay lubhang nabigla nang una niyang malaman ang madilim na kasaysayan ng Valhalla at iminungkahing pag-usapan na lamang nila ng pribado ang maseselang bagay na iyon. Ngunit agad na pinutol ni Roman ang kanyang pagpapanggap. Malamig niyang sinabi na habang lalo niyang sinusuri ang katotohanan, lalo rin niyang natitiyak kung sino ang tunay na kumokontrol sa lahat ng trahedya mula sa likod ng mga anino. Direkta niyang tinawag ang matanda bilang emperador ng Valhalla. Ngunit bahagya siyang tumigil bago malamig na itinuwid ang kanyang sinabi Duke Vieto. Mariing itinuon ni Roman ang kanyang tingin sa matanda at walang pag-aalinlangang inakusahan itong siya lamang ang tunay na nakinabang sa lahat ng madugong kaguluhan sa loob ng imperyo. Sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang maamong anyo ni Vieto. Bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat bago siya nagpakawala ng mababang halakhak. Isinuklay niya paatras ang kanyang puting buhok, at kasabay nito ay lumitaw ang isang baluktot at nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Hindi na siya nagkunwaring mabait. Sa halip, mapait niyang isinumpa ang dayuhan dahil napakabilis nitong natuklasan ang katotohanan. Habang papalapit kay Roman, tinanong niya kung paano nito nabuo ang buong larawan gayong pira-pirasong impormasyon lamang ang matatagpuan sa loob ng aklatan. Sa halip na sagutin ang tanong, malamig itong ibinalik ni Roman. Tinanong niya kung bakit niya pinaupo sa trono ang kilalang mahina at walang kakayahang si Stern Valhalla. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na halakhak ni Vieto. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, na tila ipinagmamalaki ang sarili niyang plano. Ayon sa kanya, kinakailangang si Stern ang maging sukdulang kaaway ng buong imperyo. Kailangan niyang unti-unting pahiniin ang Valhalla mula sa loob at ipamuhi sa mga mamamayan ang kanilang emperador. Habang nagsasalita, mariing ikinuyong ni Vieto ang kanyang kamao, kasabay ng paglitaw ng lubos na kasiyahan sa kanyang mukha. Sa wakas inihayag niya ang pinakahuli at pinakanakakatakot na bahagi ng kanyang napakabangis na plano. Upang tuluyang mapasakamay ang sukdulang kapangyarihan, kailangan munang wasakin ni Vieto ang buong Valhalla upang pagkatapos ay lumitaw bilang dakilang tagapagligtas ng imperyo. Isa-isang ipinaliwanag ni Vieto ang huling bahagi ng kanyang malupit na plano upang tuluyang angkinan ang buong imperyo ng Valhalla. Inihayag niya na ang paglapit ni Sanchez upang magmungkahi ng paghihimagsik at ang unti-unting pagkabaliw ni Stern dahil sa madilim na black magic ay pawang bahagi ng planong matagal na niyang inihanda. Ngunit biglang nagdilim ang mukha ng huwad na emperador habang matalim na nakatitig kay Roman. Galit niyang inamin na may isang hindi inaasahang hadlang na sumulpot sa kanyang plano, at iyon ay ang ating bida. Buong panghihinayang niyang inamin na ang tila perpektong plano ay nabunyag ng ganoon kadali. Sinamantala ni Roman ang pagkakataon at agad na tinanong kung bakit siya nito pinayagang makapasok sa Tomb of the South. Sa sandaling iyon, isang maitim na nilalang na may kumikislap na pulang mga mata ang biglang lumitaw sa likuran ni Vieto. Payapang ipinaliwanag ng huwad na emperador na ginawa lamang niya iyon para sa libangan ng nilalang na kanyang pinaglilingkuran. Habang nakatingin kay Roman, malamig niyang sinabi na mas matindi ang kasiyahang dulot kapag ang mga taong buong lakas na lumalaban ay napipilitang tuluyang sumuko sa huli. Pagkatapos nito, direktang hinarap ni Emperor Vieto si Roman at kinilalang natuklasan na nito ang buong katotohanan bago ito hinamon kung ano ang balak nitong gawin ngayon. Itinuro niya ang napakaraming tao sa ibaba at pinatingin doon si Roman. Buong pagmamalaki niyang ipinahayag na siya ang tunay na bayani ng Valhalla, ang taong nagbalik ng dating dangal ng imperyo, at ang emperador na ganap na karapat-dapat ayon sa paniniwala ng mga mamamayan tungkol sa purong dugong Maharlika. Pagkatapos ay inilagay ni Vieto ang isang daliri sa kanyang labi at isiniwalat na ang buong pag-uusap nila ay nababalutan ng isang makapangyarihang magic barrier, kaya walang ibang makakarinig sa kanilang usapan. Habang sumisiklab ang makapal na berdeng mahiwagang enerhiya sa paligid, mayabang niyang sinabi
sinabi na kung papatayin ni Roman ang emperador sa harap ng buong Valhalla, agad magiging kontrabida ang ating bida sa paningin ng lahat dahil iisipin ng mga mamamayan na pinaslang nito ang kanilang pinuno. Idinagdag pa ni Vieto na ang isang matalinong tao tulad ni Roman, na nagawang buuin ang katotohanan mula sa kakaunting impormasyon, ay tiyak na nauunawaan ang bitag na hindi nito matatakasan. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kumpiyansa ni Vieto. Isang kamay na may maitim na guwantes ang biglang sumugod at mahigpit na dumakma sa kanyang mukha. Napawisan ang huwad na emperador at tuluyang natigilan sa biglaang pag-ataking iyon. Habang nababalot ng naglalagablab na kulay ubing aura, malamig na ngumiti si Roman at ipinaunawa sa huwad na emperador na nagkamali ito ng pagkalkula. Bago pa makakilos si Vieto, agad na nagpakawala ang ating bida ng napakalakas na pagsabog at dumiretso ang mapaminsalang pagsabog sa ulo ng huwad na emperador at agad itong napatay.